Paggabi pa lang, isang aksidente ang aming nakita sa daan. Ang laki. Bago lang oh. Rat snake. Wala nang itong ulo ng aming makita. Lalabas natin yung kinain ha. Oh my God, it's a rat. Taga oh. Pero hindi lang ito ang madilim na kwento sa mga isla ng Dinagat. Bago dumilim, naghahanda na ang mga paniki. May iba pa na tila tinatamad pang gumising. Hanggang sa maisipan nilang maghanap buhay. Ang wolf snake na ito, nag-umpisa na rin sa kanyang paghahanap ng pagkain. Kapag masipag, may swerte. Pero mukhang mailap ang pagkain para sa wolf snake. Tago-tago muna. Samantala, ang freshwater shrimp, relax lang. Gamit ang mahaba nitong pansipit, handa na siyang dumepensa sa kalaban. Ganito ang madalas na makita at makunan ni Mark sa kanilang watershed. Isang residente na hilig kumuha ng larawan ng mga ahas. Sa pamamagitan ng kanyang mga kuhang larawan, higit na nakikilala raw ang mga buhay ilang sa kanilang isla. We are in an isolated island. It's called Dinagat Island. So kasama natin si Mark. Siya yung ating guide. Ilang saglit pa, You know, it's a small Philippine viper. Bata pa itong unang pit viper na nakita natin. Mukhang maganda yung kondisyon niya. Oh. Wow! It could feel the heat in my face. So ganyan mag-hunting yan, no? Nakakaramdam ng init. Ito mo, naramdaman niya yung init dito. naitanong ni Mark ang tungkol sa mga ahas. Dok, yung kulay itim po, makapatay po yan ng tao. Maraming ahas na parang itim ang kulay, meron yung banakon. Pagka minsan bata pa siya, maitim ang kulay niya. Hanggang sa makita namin ang itim na ahas. It's a wolf snake. So, nakita mo, hinawakan ko siya kagad kasi alam ko hindi siya makamandag. Itong behavior na yan, natural yan, it's trying to escape. So, umiikot-ikot siya. And look at that, it's a beautiful wolf snake. Nag-release siya ng mabahong musk. Kalimitan ng mga wolf snake na nakikita ko, may puti sa ulo, pero ito pure black. Huwag mo akong gayahin kagad kasi baka mamaya iba yung madampot mo. Makamandag. Delikado, Dapat magaang lang ang hawak mo para hindi siya mataranta. So usually mga kinakain niya, mga butiki, mga palaka. Okay, bye. Habang lumalalim ang gabi, hindi lang ahas ang aming nakita sa watershed. Ano nahuli mo? Wow! It's a juvenile sailfin lizard. Medyo bluish yung kanyang coloration. Normally green to pero ito may pagka-blue. And it's playing dead. Ah! Ow! Nagagat. Lakas. Very powerful yung kanyang pagkagat. Pero usually ganitong age ang kinakain pa nito is mga insekto. Ang totoong ganda ng isla makikita raw sa umaga. Pero iba ang bumungad sa amin. Ang isla may banta umano ng pagkawasak. Kabilang ang probinsya sa idineklarang mineral reserve ng Pilipinas. Dito nagmumula ang mga nickel at iba pang mineral na ginagamit sa paggawa ng cellphone at laptop. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources sa Dinagat Islands, wala pang idineklarang watershed sa isla. Mayroon itong community watershed na kinikilala
sa ilalim ng effective-based conservation measures. Sa ngayon, nasa 24 na barangay pa lang sa buong Dinagat ang may ganitong ordinansa. Kaya lang, dumarami pa ang kumpanya ng minahan sa isla na umaabot na sa mahigit na 60 at posible pang madagdagan. Kaya ang mga residente gustong protektahan ang kanilang natitirang gubat at watershed. Dito kasi sila kumukuha ng inuming tubig. Mas marami at lumalawak pa ang sakop nito kumpara sa kanilang community watershed. Kaya kailangan pag-isipan ang bawat hakbang sa pagmimina. Ipaglaban ng karapatan ng tao yung rights din niya doon sa access ng fresh water. Porket ba't nakadeclare siya na mineral reserve, hindi na rin natin yan pag-usapan. Nagbago na din kasi yung panahon, nagbago na rin yung direction. Pero yung law na yan na provided for way back at the time na hindi pa natin pinag-uusapan ang biodiversity. Sa tulong ng PENCAS, may isasalba raw ang mga isla ng Dinagat para hindi ito tuluyang mapatag dahil sa pagmimina. Ito ay isang batas na ipinasa nitong 2024 para matasan natin kung ano talaga ang halaga ng ibang bahagi ng kalikasan. Lahat ng ibinibigay nitong benepisyo sa atin. Nasa batas rin yun na may karapatang manatili ang kalikasan, inherent right of nature to exist. Kasama rin dito ang Environmental Impact Assessment o yung pagmamonitor sa mga minahan. Nakalagay yan sa PD 1151 Section 4 na dapat tinitingnan kung anong mga alternatibo sa pagmimina. Ang Environmental Management Bureau ay magtatasa kung alin dyan ang pinaka-environmentally friendly. Sa ngayon ay mga lampas kalahati na nung isla ay minimina. Isa ang Philippine Mining Development Corporation sa mga minahan sa Dinagat Islands. Ang ginagawa talaga natin para ma-secure or maayos or may plano for the biodiversity ay kailangan natin mag-undergo sa lahat ng permitting process. Yan. Hindi lang permitting process sa DNR or sa kung saan mga LGUs, meron ka rin dapat kukunin permit from the community. Ilalayo natin from 3 kilometers away or more from the protected areas. Sa pagmimina po, pag nasa operation na, meron tayong tinatawag na sustainable mining practices. So dapat after ka po magmina, ibabalik mo sa ganitong itsura din po. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DENR Central, pero wala silang tugon tungkol dito. Maasa si Mark na masusolusyonan pa ang pangamba niyang tuluyang masira ang kaniyang isla mula sa pagmimina. Para sa kanya, mahalaga na ang bawat buhay. May lugar na maituturing nitong bahay, mapahayop man o tao. Yung minahan kasi po, yung tirahan ng mga ahas, mawala yan kasi kinukuha yan eh. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.